Pag-uusapan natin yung yung trending ngayon na si Tetelestay tsaka si Christine. Parang pinaka-context nito ay na-call out si Tetelestay or si King. Yun po yung sikat na vlogger na nagtuturo ng tungkol sa Diyos. Yan. Tapos si Christine naman ay isa din ganon. Sikat dito daw sa TikTok na nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos. Ngayon, maraming nahahati. Mas maraming ang kampi kay Tetelestay eh. At mas maraming nagalit kay ate. Pero ito ang pinagtataka ko, parehas pala silang born again. Bakit kaya, ba't pa sila nag-away? ba't pa sila hindi nagkasundo? Parehas pala silang born again. At hindi rin katakataka, mga kapatid, na alam nyo naman na ang religion ngayon, napakarami. Ayon po sa natala dito sa Google ay 48,000 ang buong religion ng Christian. Isipin nyo, anong tama sa 48,000? Kaya ang daming nagsiship na sa iba't ibang paniniwala. Minsan mas naging atheist na lang sila sa sobrang gulo ng mga sikat na Christian denomination. Ngayon, pinanood ko yung video ni Tetelestay tsaka ni Christine, yung full version yung magkabilang panig kasi naglagay sila ng mga highlights na pinost nila doon. Pero natuwa naman ako kay Tetelestay kasi pinost niya pa rin yung buo, kaya doon ako nakakita ng source. Ayun, binuo ko yung parang 40 minutes plus ba yun? Parang 40 minutes yun. Naniniwala si Christine na lahat ng Christian at ng sumasampalataya kay Kristo ay maliligtas. Pero makakaranas pa rin ng tribulation. Si Tetelestay naman, may paniniwala siya na merong pre-tribulation na mangyayari at ang mangyayari doon ay mararapture yung mga taong karapat-dapat sa Diyos, yung taong nag-accept daw kay Christ. So ngayon, nagawa ko dito ng ng takeaways o kaya naglista ako ng mga sinabi nila. Lahat ng tama nila kinolekta ko at lahat ng mali nila kinolekta ko. Ito yung walang bias. Kung may lumamang man dito sa dalawang to, hindi ko nakasalanan yon. Bakit ko naman kakampihan si King? Born again Christian siya. At bakit ko rin kakampihan si Christine? Born again Christian din siya. So, wala akong reason para maging bias dito sa ginawa kong tong takeaways na to. Unahin na natin si Christine. Ayan, ladies first. Una, si Christine, tingnan muna natin yung mga tama niya. Yung mga tamang sinabi. Hindi yung tama na iniisip niya. Alam ko iniisip niya. Yung mga tama niyang sinabi na hindi naman daw talaga 666 yung chip. Yan, yung microchip na nilalagay. Ilang dekada nang sinasabi sa social media or kwento-kwento na kapag meron ka nun, makakabili ka. Ayun daw yung tatak ng beast. Na kapag meron ka nun, hindi ka na maliligtas. Pero, more on spiritual to kasi naniniwala akong hindi yan ganun kababaw. Kasi, sabi about dun sa 666, yung may kaalaman, yun yung makaka-encode nito. So, ang ginawa ng marami, mostly, mga born again Christian na scholars, biblical scholars na galing sa theology ng born again, ang ginawa nila ay nag-compute sila. Kinompute nila yung number ni ganyan, number ni ganito. Parang detective, para siyang movie, mga sci-fi movie o kaya investigative movies o kaya mystery, parang ganun yung ginawa nila. Pero naniniwala ako na it's more on spiritual to kasi sabi nga sa 1 Corinthians 3:19, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang sariling katusuhan. Naniniwala ako na hindi worldly knowledge ang gagamitin natin dito, kundi godly knowledge. Hindi pagbibigyan ng knowledge ang mga taong ayaw sumunod. Kasi yung mga taong ayaw sumunod, hindi niya kailangan yung knowledge ng Diyos. Kasi ang pinaka number one essential sa knowledge ng Diyos ay ang pagsunod sa utos. At paano mo masusunod yung utos kung hindi mo alam yung utos? So ngayon, tama siya. So, hindi siya ganun kababaw, hindi siya microchip. Pero, hinihimo ko kayo na mga viewers na gamitin yung knowledge ng Biblia. Hindi yung nag-aabang ka lang sa alapaap kung ano yung maisip mo, yun na yun. Kapag
binuo mo yung mga sulat ng Biblia, makikilala mo talaga yung ugali ng Diyos eh. Naniniwala ako na sa Biblia na ang takot, yun yung umpisa ng kaalaman. Sabi nga sa Kawikaan 1:7. Kapag natakot ka, dun ka magkakaroon ng kaalaman. Pero paano ka matatakot kung ang Diyos ay hindi nagpapapunta sa impyerno? Ang Diyos ay sobrang loving, lagi siyang forgiving. Oo, loving siya, pero hindi siya mangmang. Hindi siya engot para i-keep sa langit yung mga taong ayaw sumunod. Pero yung mga taong sobrang laki ng kasalanan, pero gusto pa rin sumunod dahil sa takot, yan ang magkakaroon ng true knowledge of God. Kasi sa takot nag-uumpisa ang kaalaman. Ayan, kung yung nagsasabi nito sa inyo, yung mga nagsasabi ng mga 666, wala rin namang takot sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos, hindi ako mapapaniwala na tama yung sinasabi nila. Bago natin suriin o i-encode ang 666, kailangan natin ng knowledge from God. At ang knowledge from God ay nag-uumpisa lang sa takot. Yan po ang madalas hindi inaaral ng marami kasi maraming aalis kapag tinakot yung member. Pero sa amin dito po sa The True Church of God, kahit konti lang kami, okay lang kami. Kung ayaw lang din naman sumunod sa utos, ayaw din naman sa sinasabi ng Panginoon namin na si Kristo, hindi namin pipilitin. Ito pa yung tama na na narinig ko kay Christy. Yung mga pinili naman daw, yun yung mga pinabanal. Ang reference na talaga yung sa 2 Thessalonica 2:13 hanggang 14. Datapat kami ay nararapat magpasalamat lagi sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat kayo'y hinirang ng Diyos. Hinirang meaning pinili. Buhat pa ng una sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at paniniwala sa katotohanan. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang kamtinin niyo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. So, paniniwala sa katotohanan. So, kapag hindi sa atin inaral yung katotohanan, paano tayong mababanal? Yun na lang ang natitirang tanong, di ba? Dapat kumpleto tayo sa utos. Kasi yun yung patunay na nananampalataya kay Kristo eh. Parang ganito mga kapatid. Meron akong tinitindang papaya soap. Sabi ko, nakakaputi ito, effective yan. Nagbenta ako ng sunog na sunog yung balat ko. Paano ko mapapaniwala na yung papaya soap effective kung hindi ko rin naman ginagamit, di ba? So, ganun din tayo mga Christian. Kung gusto nyong maging Christian na totoo, sundin nyo yung sinasabi ni Christ, ipakita nyo sa lahat, kaya nga kayo yung ilaw ng sanglibutan. Ipapakita nyo kung ano ba dapat yung ginagawa ni Christ. Ang akala ng marami ay si Christ ay parang isang character lang sa Superbook na yung hindi nagagalit. Hindi siya parang cool lang siya, kahit anong mangyari, okay lang. Pero sa totoo lang si Christ po, makikita nyo dun sa isa kong vlog na si Christ pala minsan matindi siya magsalita sa mga dapat pagsabihan, dapat pagalitan. Pumunta naman tayo dito sa dakong ito. May sinabi din si Christine na makakaranas ang lahat ng tribulation, which is yun yung hindi pinapaniwalaan ni Tetelestai. Ito po ang totoo, kapag binasa niyo yung Biblia, lahat po as in lahat ng nabubuhay sa araw ng Great Tribulation ay makakaranas ng Great Tribulation. Hindi sila bago mag-tribulation mararapture. Walang ganong nasusulat. Wala pong eksaktong sinabi si Kristong ganon. Kaya po tayo naliligaw, kaya po tayo hindi natatakot kasi hindi sinasabi yung totoo. Hindi po aking stand po ito ng Bible. Ito po yung laging ginagamit ng mostly mga born again Christian na verse. Ayan, yung 1 Thessalonians 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa gayoy, sa Panginoon tayo magpakilanman. Ngayon, sa binasa ko, kung meron lang tayong comprehension, hindi contradicting yung mararanasan ng mga Christian yung Great Tribulation. Unang-una sa lahat, ang Great Tribulation, darating yan bago dumating si Christ. Basahin ulit natin. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw. Ito ay about sa pagbaba ni Christ. Okay? Na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. So may bubuhay na mag-uli. So
talagang tapos na yung Great Trib nun kasi bubuhayin na ulit yung ano yung mga namatay 'di ba? Kung magkagayoy tayong mga nabubuhay na natitira, ayan, ibig sabihin, tapos na rin yung Great Trib kasi natitira kasi sabi meron talagang mamamatay na Christian So eto, yung may natitira pang buhay, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa gayoy sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayun. Ang pinag-uusapan po dito, after ng Great Tribulation, pagbababa na si Christ, at saka po natin makakamtan yung rapture na tinatawag, yung kukunin tayo ni Kristo. So meaning, mararanasan po natin yung Great Tribulation. Meron pang 2 verse na nagpapatibay na tama po ang aking sinasabi. Sabi sa Mateo 24:22, at malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang laman na maliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yun. Ayun, kapag daw hindi pinaikli yung Great Tribulation, wala nang kayang maligtas pa, spiritually man o sa flesh. Hindi ka na maliligtas, hindi ka na abuting buhay. Sobrang hirap nun. Pero dahil sa mga pinili ng Diyos o sa mga hirang ng Diyos, pinaikli niya yung Great Tribulation. So pagkatapos ng maikling tribulation na yon, na sobrang laki, tsaka lang kukunin yung mga hinirang. Ito pa, sabi pa sa Pahayag 7:14, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at kanilang nilabhan ang kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. So may nagtatanong kasing apostles sa panaginip si John. Sabi, sino po yung maraming tao na yan na nakikita ko dito? Sabi, ayan yung mga nanggaling sa kapighatian na pinaputi ang kanilang damit. So, ibig sabihin, Christian yun, pinaputi. Tinanggal yung kasalanan. Mararanasan po ng mga tunay na Kristiyano ang Great Tribulation. Malinaw na malinaw po yan. Sana po basahin niyo po ulit. Huwag po kayong magpapaloko sa karamihang sinasabi ng mga born-again Christian. Pasensya na po, nasa inyo na kung masasaktan kayo, nasa inyo na kung hindi nyo paniniwalaan tong nabasa. Saan ba tayo nagtitiwala, sa tao o sa sulat? Ngayon, ito pa yung ilang mga tama na narinig ko. Magkaroon ng holy life and love. Kailangan gawin ng tao ay ang mag-obey sa Panginoon. O tama naman yon. Kailangan talaga ng tao na sumunod. Kailangan ng love. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:1-4, kahit malaman mo lahat ng wika, pati wika ng anghel, kahit magkaroon ka ng pananampalataya na ba't mapalipat mong bundok, at magkaroon ka ng lahat ng kaalaman, at sunugin mo sarili mong katawan para sa may hirap, kung walang pag-ibig, wala kang kwenta. Yun po ang nasusulat sa 1 Corinthians 13:1-4. Ito, sabi sa unang Timoteo 6:13-14, pinagbibiling ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay ng lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag na tuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Tuparin mo yung utos hanggang dulo. Siguro strange po itong verse na to sa inyo kasi hindi nga po ito inaaral sa karamihang church, lalo na sa mga mega churches. Lalo na po sa CCF. Pasensya na po kayo kung matatamaan kayo. Kailangan talagang magising ng tao na masama ang bagay na to. Kaya ako nagko-call out. At papaliwanag ko sa inyo na pwede naman pala mag-call out sa Bible ng mga false teachers. Mamaya po, babasahin ko po yun sa inyo. Ito pa, sabi pa sa unang Pedro 1:15-16, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag at magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Gagayahin natin yung Diyos kung gaano siya kabanal. Ganon din dapat tayo maging banal. Demonyo lang naman yung nagsabing hindi natin kaya. Hindi ko rin pinagmamalaki na kaya ko, pero yan po ang pinagsisikapan ko na pong gawin. Dahil alam ko na ito ay utos ng Panginoon. Bagamat mahirap, bagamat sa unang tingin masakit, pero yun po ang katotohanan Hindi naman po ako pwedeng lumaban dyan. Ito naman yung mga nakita kong mali sa sinabi ni Ate Christine. Nakita kong mali dito yung ang dami niyang sinasabi na hindi sa sure. Pinagbintangan niya si Tete Lestay. Nag-search ako
kay Tete Lestay kasi baka naman tama si ate at baka nagsisinungaling lang si Tete Lestay. Hinanap ko, wala naman din ako nakitang sinabi ni Tete Lestay na microchip talaga yung yung mark of the beast. Kahit meron tunay na video na sinabi ni Tete Lestay yon, bakit hindi masyadong sure si ate? But parang nililihis niya, nagsosorry na lang siya. Pero tama naman yung nagsosorry. Kasi nga, pagkakamali mo yun eh. Pero kailangan ko tong sabihin kasi mali nga pa rin yun. Bagamat nagsorry ka, mali pa rin yung una mong ginawa, kailangan mong matuto doon. Pwede mo naman sabihin, si Tete Lestay ay false teacher. Basta handa ka na false teacher talaga siya. So ngayon, lalo na especially sa mga babae, sabi sa Tito 2:3, gayon din naman, ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos. Hindi pala bintangin. Ayan, hindi pala bintangin. Huwag tayong bintang ng bintang. Ingatan natin yung mga bagay na hindi magpapabanal sa atin. Lalo na sa dila. Pagbintangan kasi ni ate, si Tete Lestay, at wala nga rin talaga akong nakitang microchip na tinuro yung tao. Kaya, mali siya doon. Hindi dapat tayo pala bintangin. Masamang pag-uugali po yun. Sabi din ni Christine, ito pa yung mga mali. Sabi, ang holy life daw ay hindi ibig sabihin hindi ka na magkakasala. It's about worldly to kingdom. Ang labo eh. Napakalabo niya. Medyo magulo siya magpaliwanag. Ang holiness nga, yun yung cleanliness eh. Yung wala kang dungis. Walang holy na may dungis. Kung may dungis pa, baka hindi pa tayo holy. Katulad ko, hindi ko pa masabing holy ako. Pero trabaho ko lang po din talaga na mangaral at magbago din ng aking sarili hanggang sa maging holy. Ganun po ang Biblia. Sabi nga po sa Lucas 21:15-17, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. So si ate, since hindi nga siya masyadong firm sa kanyang mga sagot, baka nga hindi siya nagabayan ng Diyos. Hindi nga siya nagabayan kasi yun yung outcome eh. Maraming butas yung sinasabi niya. Hindi niya iniisip muna yung mga sinasabi niya bago magsalita. Magulong kausap si ate. Kada nagtatanong si Tete Lestay na ng isang topic, nililihis niya, hindi niya sinasabi ng diretso kung ano ba yung sagot. Halimbawa, tinanong ka na, ano bang main topic natin? Ang sasagutin niya, hindi, di ba nag-sorry na ako kasi gano'n. Ang layo talaga nung sagot niya. Hindi magandang kausap yung mga ganong, lalo na ang dala-dala mo, katuwiran ng Diyos, di ba? Hindi po karapat dapat sa isang mangangaral, yung magulong kausap. Ito pa yung magulong kausap si ate. Sinabi niya na hindi siya naniniwala sa rapture, pero nagsasabi siya ng word na rapture. So parang magugulan talaga yung mga manonood kay Ate Christine, di ba? Sa mga may offend din sa akin, pwede rin tayong mag-join dito. Pag-usapan natin kung tama kayo o tama ako. Ang importante lang naman, makasunod tayo sa tunay na Diyos. Marami na kasing false prophet at kung ano man yung lalabas sa bibig niya, hindi yun yung tunay. Kahit sabihin mong devoted ka talaga. Pero yun yung nakakalungkot na ang laki ng effort nating mag-devote pero mali yung inaral. So kaya mas malupit ang Diyos na nangangaral kaysa sa members nung mga ngaral. Sabi din dito sa unang Pedro 3:15, parangalan ninyo si Kristo bilang Panginoon sa inyong puso at laging maging handa sa pagsagot sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa dahilan ng inyong pag-asa. Pero sagutin ninyo sila ng may paggalang at kahinahunan. Ayun. So, yung humihingi ng sa inyo, yung nagtatanong sa inyo, sagutin nyo ng tama. Saka mahinahon, syempre. Kahit gaano katama yung sagot nyo, pero pagalit kayo lagi, hindi yun mag-work. Kaya sinabi na ng Diyos na dapat kapag kayo hinihingan ng sagot, sagutin nyo ng tama. Nakita ko rin sa mali ni ate. Kapag siya hindi na makasagot, magsusorry na lang siya, sasabihin niyang mali siya. Kung talagang firm kasi yung pananampalataya, hindi mo i-deny yung pananampalataya mo. Hindi mo i-deny na, oo nga, mali ako. So, ngayon, hindi basag na yung doctrine nyo. Tama naman yung magpaka-humble. Lalo na kung nasabi mo na yung lahat ng punto, pero makulit pa rin yung kausap mo. Okay, pwede mo na siyang alisan. Diba? Utos nga sa Bible yun. Pag yung may maling pananampalataya sa una at ikalawang pagsaway,
hayaan mo na. Ngayon, ang paraan lang, patunayan nyo na tama yung doctrine nyo. Doon na lang magkakatalo. At kung mali, edi humanap ng mas tama. So, ganun din po kami sa The Truth Church of God, mga kaibigan. Sa totoo lang hanggang ngayon, kapag nakakita daw kami ng mas tama sa amin, aanib kami dun eh. Kaso, so far talaga, wala talagang purely nagsasabi ng kalooban ng Diyos dito so far dito sa Pilipinas. Pero naniniwala kami na sa ibang bansa, sabi nga, ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Kapag sumusunod din sila kay Kristo, 100%, di kapatid natin sila, di ba? Ngayon, dito naman tayo kay Sir King, kay Tetelestai. Si Tetelestai, sabihin ko yung mga tama niya muna, syempre. So, sabi ni King, let's go back to the scriptures. Laging umasa sa nasusulat. Yun yung tama niya kasi, sabi nga sa 1 Corinthians 4:6, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Inaralan ni Apostol Pablo ang mga kapwa niya mga ngaral at kapwa niya mga kapatid na huwag tayong hihigit sa nasusulat. Ito pa yung tamang sinabi ni King or ni Tetelestai. Natatakot daw siyang magturo ng mali. Oo, totoo. Sa lahat ng nakakatakot, hindi yung mga horror movies, hindi yung kamatayan mo dito sa laman, hindi yung maaksidente ka. Ang pinaka nakakatakot na pwedeng maranasan ng Kristiyano ay yung maging guro tapos hindi mo nasabi yung tamang doktrina. Sabi sa Santiago 3:1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Tama, Sir King, dapat talaga tama yung tinuturo nyo, tama yung scriptures lang talaga. Let's go, sabi ko nga, let's go back to the scriptures. Sa scriptures lang tayo, ganyan. So, ako din, sa scriptures lang din ako, pero mamaya, meron akong isisiwalat na hindi mo ginawa o hindi mo sinabi about sa scriptures. Tulad nga nung kaninang sinabi ko, naniniwala kang bago mag-tribulation ay yung mga tao ng Diyos ay mararapture. Ito, totoo din tong sinabi niya. Ang mali ni Ate Girl. Kasi alam ko naman na meron siyang pastor na mas mataas sa kanya pero inangking niya yung kredibilidad. Sabi niya, ang mentor lang niya, Lord. Meron naman talaga kasi silang pastor, nagsisinungaling siya. Meron naman talaga silang mentor, sinasabi na, niyayabang pala niya yung sarili niya na walang nagturo sa kanya, ako lang to at Diyos. Sabi ni Ate Christine, paano ka maniniwala sa Panginoon kung hindi mo naman alam na galing sa Panginoon ang wisdom? Paano ka maniniwala sa Panginoon kung hindi mo alam na sa Panginoon galing ang wisdom? Ang daming ang wisdom na akala nila wisdom talaga eh. Tama si King na si Kibuloy nga eh, inakala din niya na galing sa Diyos lahat ng sinasabi niya. Pero at the end of the day, may sa demonyo, di ba? Heart is deceitful, sabi nga ni King. Totoo din yon. Pwede ka naman talaga bigyan ng wisdom ng Diyos eh. Di ba nga, sabi nga sa Santiago, ang sino mang kukulang sa kaalaman, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan ng walang panunumbat. Bibigyan ka naman eh, pero paano kang bibigyan ng wisdom? Una na doon, yung una kong sinabi nung mga unang parte ng video na to, sabi ko na ito ay mag-uumpisa sa takot. Kapag natakot ka, aalamin mo kung parang kapag may cancer ka, di ba? May cancer ka, sabihin na natin na may cancer ka na, pero pwede pa nating maagapan yan. Ngayon, ikaw, talagang binigay mo lahat ng ari-arian mo para lang malaman kung ano yung cure sa cancer. Para malaman yung mga dapat kainin, yung mga dapat iwasan. Ang takot talaga nakakapagpatalino talaga yan. Doon ka magkakaroon ng wisdom. Ang masama mo nito, yung sinabi mo lang ay, wala, dumating lang to yung wisdom ko sa Lord. Nagbasa akong Bible, tapos yun interpretasyon. Unang-una ate, kung may wisdom ka, dapat tama kang sumagot sa mga tanong ni Tetelestai, di ba? Sabi nga sa 1 John 4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos.
sapagkat maraming magsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayan po, mga kapatid, napakalinaw. Subukin ng Spirit, subukin kung tunay bang sa Diyos to. Sabi nga ng Diyos sa John 10, nakikilala ng pastor yung kanyang tupa. Kasi yung mga tupa niya, nagsisisunod sa kanya. Malalaman mo kung kaninong tupa yon kapag sinusunod ng tupa yung pastor. So, kung ang pastor mo ay demonyo, hindi niya sasabihin yung utos ng Diyos. Ang iuutos na yung mga kaya nyo lang tanggapin, iutos lang niya yung mga kaya niyong tanggalin, pero hindi niya iutos lahat. Pero yung tunay na tupa ng Diyos, makikilala niya yung tinig ng kanyang pastor. At ang dakilang pastor ng ating mga kaluluwa lamang ay si Kristo. Utos po yun sa mga naghahanap ng Diyos. Subukin yung Spirit. Subukin niyo kung ano ba talagang buhay nito, mangangamkam ba to ng pera. Yan. Hayaan nyo mga kaibigan. Maglalabas ako ng mga vlog tungkol sa red flag ng mga pastor o mga ngaral. Abangan nyo yan. Ito naman yung mga mali ni Tetelestai. At sa kasawi ang palad, mas marami siyang mali. Pero sa video niya at dun sa mga vloggers na binablog siya, si Tetelestai yung tama. Nagkakamali po kayo kung iniisip nyong mas tama si Tetelestai. Sa totoo lang, mali si ate girl. Marami siyang mali. Pero mas marami akong nakitang mali kay Tetelestai. At inuulit ko po, hindi ito bias kasi parehas naman silang born again. Diba? Pero, nakabase lang din po ako sa katulad nga ng sinabi ni King na let's go back to the scriptures. So, brace yourself, medyo marami to. Ito yung mali ni King, mali ni Tetelestai. Sabi, ang eschatology daw ay hindi essential at respeto daw ang iba't ibang eschatology na iniisip ng mga tao. So, ano ba yung ibig sabihin ng eschatology? Yun yung paniniwala ng Christian kung ano ba yung end nila, kung ano ba yung final form. Kung ano ba yung parang pinakahuling kahantungan ng Christian. Oo, hindi natin alam kung sino yung mapupunta doon, pero sa sarili natin, dapat malaman natin kung makakapunta tayo doon sa eschatology na sinasabi niyan. Kaya, huwag mo sasabing hindi essential yung eschatology, Sir King. Hindi naman maganda yun kasi part yan ng scripture na sinasabi mo nga na magsibalik tayo lagi sa scripture. Pag part ng scripture, seryosohin natin. At kami, kapag hindi namin naintindihan, hindi namin alam, hindi namin inaaral sa iba. Pero more or less, halos lahat ng dito sa The True Church of God na encode na. At kung gusto niyo pong malaman yon, pwede po kayo mag-message sa akin. At aalamin ko muna kung talagang hinahanap na Diyos o nagsusuri kayo, ano man. Meron po talagang nililihim ang Diyos sa tagalabas. Yan, sabi nga sa 4:11 ng Marcos, binigyan sila ng kaloob ng Diyos na makaalam ng mga bagay na talinghaga ng Diyos. Pero sa labas, talinghaga pa rin sila. Hindi nila ma-encode. Sabi nga sa Bible na ang sumusunod kay Kristo, doon siya magpapakahayag. John 14:21. So yung umiibig, yung sumusunod sa utos ng Diyos, yan ang pagbibigyan talaga. Dapat po ang eschatology ay napag-aaralan kasi dito po malalaman kung nasaan kayong panahon. Kung paanong dapat lalo tayong magpakabuti. Kung paanong dapat hindi tayo natutulog. Dapat nagpupuyat tayo. Hindi po yung literal na puyat kung ayaw nyo magkaroon ng ganito. Hindi po literal na puyat. Ang sinasabi po na puyat, yung naghahanda. Yung lagi siyang alerto kung kasalanan ba to o hindi. Kapag pinag-aralan yung eschatology ng tunay na doktrina ng isang church, lalo kayong magiging aware. Lalo kayong hindi yung naniniwala ka lang kay Kristo, hindi ka naman aware sa na, ay bawal na pala to, di ba? Puro paniwala, di ba? Pero wala naman tayong pinaghahandaan kung paano tayo hindi maloloko, kung paano tayo hindi magkakasala. Dito sa Roma 12:16, dito mapapatunayan na hindi pwedeng irespeto yung eschatology ng iba, yung paniniwala ng iba. Hindi respect ang kailangan nila correction. Kasi meron ka nang may reference ka na nga Bible, 'di ba? So, i-correct natin base lang din sa Bible. Kapag inisip ko na yung eschatology nyo, Tetelestai, pag inisip ko na hindi ako abutin ng Great Trib, paano pag Great Trib nag-aantay ako ng rapture? Yung pala lahat ng Christian mararanasan yun. Tapos susubukin, sabi nga doon, susubukin ng lahat ng tao sa lupa. Sinubok ako, hindi ako handa sa pwedeng mangyari sa pamilya ko, hindi ako handa pwedeng mangyari sa sarili ko, sa torture.
na gagawin sa akin. Sa tingin nyo ba hinahanda nyo ang inyong mga miyembro sa pagsasabi na hindi natin mararanasan yung Great Tribulation? Tetelestai, hindi po tama yung tinuturo nyo po. Isa pong kalapastanganan sa Diyos ang magturo ng mali. Alam niyo yan. At sa inyo din mismo nang galing. Madaling sabihin na nag-iingat tayo, pero kung mas naniniwala tayo sa tao kaysa sa scripture, di mo yun ma-obtain. Dito sa TCG, dito sa The True Church of God, sa totoo lang, ultimo yung elder namin na nangangaral sa amin. Minsan humihingi pa siya ng may nasusulat bang kontra dito? Hawanapan nyo nga ng kontra dito kasi baka mali ako, ganon. So far, halos talagang walang pagkakamali eh. Pero yung humbleness ng aming elder, na si Bro Ron sa Pinoso, humble siya na hindi, dapat ako lang tama, hindi siya ganun. Nagpapahanap siya na kung tama ba interpretasyon ko. Tingnan nyo nga kung may kokontrang Bible verse. Ganun po kami ganun po kami ka-mitikuloso sa pagpapatupad ng utos dito sa church. At sabi nga sa Roma 12:16, mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na kapakumbabaan. Huwag tayong mga pantas sa inyong sariling haka. So, sabi ni Tetelestai, yung isa pa niyang mali na eschatology na inaral niya, hindi daw niya yun sure. Hindi daw niya sure yun. Sinabi lang niya yung view niya. Nasaan yung Diyos doon kung view mo? Kung hindi mo lang din alam, dapat hindi mo na binibideo. Yun lang naman po. Huwag tayong magbibideo ng hindi natin alam. Kasi, mas malaki nga yung hatol sa atin. Paano pag mali tayo? Alam nyo ba magiging consequences pag pinaniwalaan niyo yung si Tetelestai? Makakampante kayo. Hindi kayo maghahanda sa mga puso nyo. Naisipin nyo, mararapture naman ako eh. Hindi na ako maghahanda. Hindi naman ako maiimpyerno. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. Sabi nga sa 22:14 ng Mateo ay marami ang hinirang, ngunit kakaunti ang mga pinili. Yung Diyos nga po nung panahon ni Noe, ang unti lang din ang niligtas niya. Ganun din yung mangyayari ngayon eh. Hindi ko alam kung gaano karami, pero ang sure na merong number na maliligtas sa araw na yun ay 144,000. Yung sure na yun. Pero kumpara mo naman sa bilyong-bilyong tao, hindi pa kasama yung iba't ibang generation. Unti pa rin yun sa ratio. So ito, sabi sa pangalawang Timoteo 3:1, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Alamin mo ito na sa mga huling araw, end times, darating ang mga panahong mapanganib. So kung hindi essential yung eschatology, bakit sinabi alamin mo ito? Tetelestai. Bakit sinabi na alamin mo ito? So may nilabag na naman kayong utos, hindi nyo inaalam. At yun po ang utos ng Diyos, alamin mo ito. Sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Sana po, wag na po tayong magpaloko sa mga, most of the time, born again. Kaya hindi matapos-tapos yung gulo na yan kasi ayaw lang talaga nilang sumunod sa utos. Laging, pwede ka magkasala. Ligtas ka kapag nagkasala ka, pero napakagulo po nun. Napakagulong church ang mangyayari kapag sinabi mo sa ka-church mo na, oo, hindi natin matatanggal yung mga kasalanan natin. Si Kristo na nagbayad. Binayaran ni Kristo yung kasalanan mula pinanganak ka hanggang sa mabautismohan ka. Ngayon, kapag paulit-ulit tayo, iba na yon. Mamaya malalaman niyo yun. Sabi sa Mateo 24:32-33, ganito dapat maghanda. Sabi, sa puno ng igos nga, ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga, pagka nananariwa na ang kanyang mga sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kayo. Pagka nakikita na ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. Warning yan eh. Kapag nakikita niyo yung mga signs, dapat naghahanda na kayo. Kasi malapit na talagang dumating si Kristo. Halos na ako kumpleto na nga po mga kapatid. Kaya doble kahit po kami. Sabi ko nga sa inyo, dapat magpuyat, maghanda. Sabi sa Mateo 24:42-44, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao
sa oras na hindi ninyo iniisip. Darating po si Kristo sa mga medyo kalmado ng tao na parang wala na to, hindi na to dadating. Kailangan alam natin yung eschatology. Kasi yun yung parameter ng Kristiyano kung nasa ang panahon na siya, kung paano siya maghahanda. Kasi kung ikaw, tunay na naghahanda, hindi mo papababayaan, hindi alamin kung kailan darating yung magnanakaw. So sabi nga dito, kung nalalaman lang ng may-ari ng bahay kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat. So yung matalinong tao, yung mga inalalay ng Diyos ng Holy Spirit, maghahanda yan. At aalamin niya kung kailan ba in demand yung magnanakaw. In short, kung kailan ba talaga madalas lumiligid yung mga magnanakaw at alam niya sa kadiliman yun madalas umaatake. Ayan. Kapag madilim na, bulag na ang lahat, wala nang makitang ilaw, doon dumadating ang magnanakaw. Ayun. Hinalintulad nga ni Kristo yung sarili niya na parang magnanakaw, yung bigla-bigla na lang susulpot. Pero kung alam niyo yung panahon, kung kailan siya darating, hindi niya tayo mapapabayaan. Hindi natin pababayaan din ang ating mga sariling matibag, di ba, ng mga demonyo. Sample nga po si Maverick. Kung kilala niyo si Maverick and Ariel with capital A. Ayun. Yung kapartner niya, naging atheist. Pati yung tunog niya, atheist na eh. Kasi dati siyang born again Christian na naniwala sa rapture. Na bago mag-Great Tribulation, rapture, meron pa siya talagang picture nakadamit na puti, meron siyang langis, yung papahid na langis, yung parang sa mga yung para sa mga Hudyo. Talagang parang siyang naka-costume. Pinagtatawanan siya ng lahat ng tao. Naniwala siya na, mararapture na ako ngayong gabi. Dahil doon, sinabi niya doon sa interview kay Julius Babaw na binigyan kami ng hope, pero hindi naman natutupad. Kaninong hope galing yon? Galing ba sa Diyos yung hope na yon? Hindi po, galing po yun sa bulaang propeta. Hindi nga natin malalaman yung oras at eksaktong oras kung kailan darating yung Panginoon. Pero, malalaman natin kung saang panahon, kung saan malapit na siyang dumating. Di lang natin alam yung exact date, pero yung season, alam natin. Sana naiintindihan niyo. Sabi nga sa Roma 2:23 hanggang 24, ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Kaya po galaiting ang Diyos sa mga false prophets Pagsaway natin sa kautusan, pati yung Diyos na dadamay na, yan ba Diyos nyo? Ayan pala Diyos nyo, ganyan pala ugali ng mga tao dyan. So kaya nga gusto ng Diyos perfect tayo kasi alam niyo mga atheist, hindi mo masisisi Kasi dahil ipokrito din tayong mga tao. Ipokrito din tayong mga nangangaral. Dapat talaga maging perfect. Maniwala tayo na dapat may perfection para blameless. Diba? Ang papalad sa Diyos, yung inuusig ka, yung nagagalit sa'yo dahil sunod ka ng sunod sa utos, kaysa dun sa nagagalit sa'yo dahil hindi mo sinunod yung utos. Yan po ang mahirap. So, sabi ni King, paano mo malalaman na merong authority? Diba? So, yun nga yung sinabi nung ni ate girl, ate Christine, na directly sa Lord daw siya nakikipag-usap. Oo, mali yun. Kasi nga nagsinungaling siya na pinagmalaki niya na special sa Diyos. Na wala naman nagtuturo sa kanya. Kahit meron naman. Ibabalik ko naman yung tanong kay King. Sila din ba? Sure ba sila na pinag-aralan nila sa theology na pinagmamalaki nila na ako kasi tapos ako ng theology. Kasi pinag-aralan namin yan, gano'n. Paano ka nagiging sure na tama nga yung nangangaral sa'yo, na yung nangaral dun sa nangaral sa'yo ay tama din at yung nangaral sa kanila ay tama. Diba? Wala tayong malinaw na credibility na sa Diyos galing yung mga yon. Hindi nyo nga alam yung utos ni Kristo Paano pang mapapatunayan na sila yung kinausap ng Diyos? Paano mapapatunayan na ang inyong foundation ay si Peter or si Paul, di ba? Wala kayong malinaw na credibility na maipapakita. Pero may credibility na may gustong sabihin ng Diyos kung paano maging credible ang isang mangangaral. So, ito nga pala, bago yan, may kwento ko lang sa inyo na ang mangangaral namin, si Bro Ron Sapinoso, siya, PWD, may cerebral palsy,
Talagang grabe, samot-saring sakit, bully, iniwan pa ng asawa, ngayon hindi siya makalakad. Dahil nagpapasalamat siya sa Diyos na hindi siya pinalakad. Papasalamat talaga siya na hindi siya pinalakad kasi doon niya hinanap ang Diyos. Doon siya naging dependent sa Diyos. Doon niya nalaman na wala palang kwenta yung lakas ko. Na kahit anong gawin kong pagpapapogi dito sa mundong to, wala akong mapapala. Hinanap po niya ng hinanap talaga yung kalooban ng Diyos dahil natatakot siyang kasi anytime, lagi siyang may near-death experience parang halos 15 times or mahigit pa. Magte-20 na nga ata na muntik na siyang mamatay. Hindi ko mawari bakit niya napagtagumpayan yung mga bagay na yun. Siguro nga talaga ay tinatawag talaga siya ng Diyos. Na, uy, sundin mo naman ako. May kapansanan ka na nga may impyerno ka pa. So, ngayon, hinanap niya yung utos. Kasi nga, para magkaroon ng kaalaman, matakot ka muna. Alamin mo yung gusto ng Diyos. Paano malalaman na tama yung pinapaniwalaan ko? Yung nagtuturo sa akin? Paano ko malalaman? Sabi sa Mateo 7:18 hanggang 20, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi rin maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ayun, kapatid, as simple as that. Malaman mo lang yung ginagawa nung nagtuturo sa'yo. Malaman mo kung sinusunod niya yung utos. Yun na yung credibility mo. Yun yung malinaw na credibility ng tunay na mangangaral ng Diyos. Ang sumunod sa utos ng Diyos. Sana po, wag na tayong lumilihis-lihis pa. Ipagmalaki yung ating diploma na tayo tapos ng theology o ano man. Yung mga apostol nga, walang pinag-aralan Nasa sulat po sa Biblia yan. Wala pang pinag-aralan yung mga yan. Kailanman hindi sila nagmalaki na sila'y naging scholar. Kasi may mga scholar dati noon pa mga eskriba. So wala pong ganung apostol. Ang apostol po, namumuhay lang po talaga sila sa kung paano dapat mamuhay si Christ. Ito pa, ang credibility ng nagtuturo. Sa unang Timoteo 3:1, tapat ang pasabi, kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Kapag gusto lang niya talaga ng mabuti yung intention niya, nakitaan mo siya, nakasama mo siya na wala palang napapala yung taong to sa akin. Yun po yung isang reason kung bakit ako nagstay dito sa TCG or sa The True Church of God. Kasi wala naman siyang napapala sa akin hindi nga siya nakikinabang ng pera sa amin, lahat. Meron pa siyang mga ampon na yung anak niyang nagtatrabaho as a VA, siya yung nagpapakain dun sa mga kapatid na walang trabaho. Ayaw niyang sabihin yun talaga, sa totoo lang, pero ako na nagsasabi na ganun po ang ugali ng nagtuturo sa amin. Kung credibility na lang din ang usapan, mas tumutupad po siya dito. Kasi tumatanggi siya sa sarili niya. Sinisigap po niyang gawin 100% yung utos ng Diyos. Sabi din sa Efeso 4:11 hanggang 12, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y mga propeta, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay sa katawan ni Kristo. So, meron daw pala talagang pinagkalooban, mga kapatid, na maging apostol, maging propeta, maging guro, maging pastor, sa ikasasakdal ng mga banal. Ika-perfect ng mga banal. Sakdal po meaning banal or perfect. So, kapag kayo na perfect dahil doon sa pangangaral ng propeta or ng apostol o ng pastor, kung sino man yan, yun po yung credibility na, nasa tamang mangangaral ako. Yan, sabi nga din sa Jeremiah 3:15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ayun. Yung pastor daw ng Diyos, yung pastor daw na magkakaroon tayo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, sinusunod yung Diyos, sinusunod si Kristo. Pag sinabi ni Kristo, bawal yan, bawal. Pag sinabing pwede to, pwede. Ano lang po, simple, huwag tayong maghintay ng kaalaman sa hangin. Ang kaalaman po niya ay pinasa sa pamamagitan ng Biblia. Sabi nga ng mga apostol, kayo ang aming sulat.
na susulat sa aming mga puso. Nangaralan ko kayo na huwag kayong hihigit sa nasusulat at huwag niyong aalisin ang anumang mga nasulat na. Diba? Bawal magdagdag, bawal magtanggal. Ayan, sabi din sa John 14:21, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yon ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Okay, magpapakahayag daw si Christ sa taong yon, pero may kondisyon. Anong kondisyon? Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yon ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya'y ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. In short, kapag tinupad mo yung utos ni Christ, ibig sabihin lang nun, meaning, sinusunod mo yung utos niya. Iniibig mo siya. Yan. So kapag iniibig mo na siya, ibigin ka rin ng tatay niya. Pag iniibig ka na ng magtatay, magpapakahayag sa'yo si Christ. Sasabihin niya yung mga hindi naintindihan ng tao at yun yung ipapangaral niya sa iba. In short, overall, ang credibility ng nangangaral ay ginagawa ang mga utos. So, punta kayo dito, tingnan nyo kung ginagawa yung utos, diba? Tingnan nyo kung nababanal yung mga kapatid. Tingnan nyo kung lumalayo na sila sa mundo. Yun, dun yung mapapatunayan kung sino yung tunay na nangangaral ng tama. Sabi din ni King, ito pa yung mali. It doesn't matter kung ano ang view nila. Importante, nagtitiwala sila kay Kristo. Paano tayo magtitiwala kay Kristo kung iba-iba nga tayo ng view? Diba? Paano tayo magtitiwala kay Kristo kung iba-iba nga tayo ng paniniwala? Hindi pwedeng divided ang tunay na Christian. It's either nagtuturo ka ng mali o nagtuturo ka ng tama. Yun lang. Walang gitna. Walang, I respect you, tama ka kasi nirespeto kita. Wala. Si Kristo nga, hindi niya nirespeto yung opinion ng mga Farisayo eh. Ano ba yung mga Farisayo? Yan yung mga modern na mga ngaral na inaaral yung Diyos pero hindi ginagawa at hindi sinasapuso yung tunay na aral ng Diyos. At mas malala po ngayon kasi talagang minamali na rin talaga yung mga doktrina ng Diyos ngayon. Sabi nga sa Apocalypse 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng salita ng hula at tumutupad sa mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon malapit na. Mapalad yung bumabasa at the same time sinusunod yung napabasa. Ito ang sinabi ng Biblia. Sabi din ni King. Sabi ni Tetelestai, huwag daw i-call out yung mga false teachers. Huwag daw i-call out basta-basta, parang nang-judge daw kasi false teacher daw si ganito. Sa totoo lang, pwedeng mag-call out. Kung nagbabasa tayo ng Biblia, ito pa yung hindi ko nagustuhan kay Tetelestai eh. Sabi ni Ate Christine, nabasa mo ba yung ganito? Nabasa mo ba yung ganyan? Sabi niya, oo naman, syempre. Ang boastful naman nun. Para lagyan mo pa ng syempre. Hindi namang simpleng oo lang. Opo, nabasa ko po yun. Hindi yung parang may pagka-entitled ka na syempre nabasa ko yan. Maririnig ng ibang tao. Iba dating. Diba? Daw tayo mambintang na false teacher si ganyan. False teacher si ganito. At marami na daw yung mga nabanggit kasi na mga vloggers na sikat. Nagtuturo din naman talaga ng mali. Sabi sa Tito 1:11-13, kailangang pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro. Utos yan na pigilan. Okay? Yung mga nagtuturo na hindi naman tama yung tinuturo. Ito, ulitin ko kailangan pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro, kumita lamang sila ng salapi. Aray ko. Isa na ring taga-Kreta na kinikilala nilang propeta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay palaging sinungaling, asal hayop, patugan at matakaw. Tama ang kanyang sinabi. Kaya't mahigpit mong silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. Wastuhin mo. Sabi pa nga sa ibang version, saway mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Marami pong mga pastor ngayon ng kumikita lang ng salapi. Laway ang puhunan. Ayaw nga ni Kristo na sa
8:10 ng Mateo. Huwag kayong magbabaon ng kahit anong pagkain galing sa kanila. Diba? Karapat-dapat lang kayo sa inyong pagkain. Ang pwede nyo lang ibigay sa mga nangangaral, yung makakain nila, yung ikabubuhay nila. Pero yung ikaluluho nila, may kita mo, pastor, may kotse, pero walang trabaho. Ginawang karir ang pagiging pastor. Hindi po ganon. Yung makakain lang sila, bigyan mo ng, kayong magkakapatid, bigyan nyo ng isang meal. Yung nangangaral, yun, okay na yun. Diba? Bigyan nyo ng damit kapag walang damit. Isa yun sa isa yun sa mga red flag talaga ng mga pastor o mga nangangaral. Kapag kumikita na sila ng salapi sa inyo, kitang-kita nyo naman yan. Gusto nyo, mag-call out ako Diba? Kasi pwede naman pala Yan, yung mga pastor ng born again, lalo na yung mga mega churches. Ayan. Yung dating daan, INC. Tingnan nyo kung sino yung mayaman dyan. Pumasok kayo. Suriin nyo kung kumikita sila dyan. Pag kumikita sila dahil sa binigay ng mga kapatid, layo na kayo dyan. Yan po ang totoo. Pwede nyong i-call out yung mga false prophet, lalo na yung mga namemera. Ito, sabi sa pangalawang Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ayun, no? Sabi po sa Biblia, sumaway, sumawata. Ayan. Dapat nating sawayin siguro yung magagalit lang, yung mga ayaw sumunod sa utos. Pero yung gustong sumunod sa utos, manggagaling yan sa pagsaway. Halimbawa, mamatay tao ka. Alam nga naman sabihin kung, okay, tuloy mo lang yung pagiging mamatay tao mo. Mapapatawag yan man ni Kristo kasi tinanggap naman si Kristo sa puso mo. Diba? Parang, sabi ko sa Bible, wala namang pabigat o malaki sa kasalanan. Kasalanan is kasalanan. Okay, so, nandaya ka, tumingin ka nangopya ka sa klase mo. Sin yun. Diba? Tayo pong lahat, kaya po tayo nagiging miserable ang buhay dahil hindi nga tayo nakikinig sa Diyos. Ang dami niyang inutos na makapagpaganda ng buhay natin, yung wala kang kaaway, hindi mataas yung pangarap mo kasi kahit anong meron dyan, sobrang thank you ka na. Wala kang stress. Tumaas ang gas, hindi ka stress. Bumaba ang gas, magpapasalamat ka. Nasa Diyos ang sikreto ng payapang buhay pero ayaw natin Pagiging healthy natin, diba? At ako dati, ayoko ng mga healthy foods, hindi ako mahilig sa gulay. Mas magaling yung Diyos sa akin kailangan kumain ng gulay. Yun ang yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, mga kapatid. Ang pagsunod sa Diyos. At hindi po siya boring. Maliban na lang kung gusto niyo ng may kaaway kayo, gusto niyo ng toxic, okay lang naman. Di ba? Okay lang naman, tuloy niyo yan. Pero kung gusto niyo ng payapa, tahimik, masaya, sumunod tayo sa Diyos. Ngayon, sabi sa Efeso 5:11, napakaraming verse pala nito. Efeso 5:11, huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Ayan, yung mga gumagawa ng kadiliman, yung gumagawa ng masama. Hindi lang basta pastor, pati yung tao mismo, sawatain mo. Sawayin. Na, kapatid, hindi ka naman matututo dyan. Wala ka namang gain dyan Hindi mo naman kinapog yung gagawin mo Kaya, ito na lang yung gawin mo. Sundin mo yung Diyos. Diba? Dapat sinasaway natin yung mga yun. So, ngayon, sabi dito sa Roma 13:12, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Kaya iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Ayun, iwaksi daw yung gawa ng kadiliman. So, yan nga, yung mga nabanggit ko, dating daan, Pentecostal, INC, mga mukhang pera talaga ang mga nangangaral dyan. Sensya na po. Kailangan nyo pong malaman yan. Kung gusto nyong suriin kami, handa po kami, may saliin po kami dyan. Tingnan niyo yung buhay namin kung kami po'y namemera. Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Yan, mga pamunuan. Laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan.
laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kataasan. Sa mga ma-offend ko, lalo na kung si Tetelestay o si ate, ma-offend ko at gustong i-redeem ang kanilang sariling pananampalataya, ako po'y open. Hindi lang po ako yung mangunguna, pero kung gusto niyo lang, pwede niyo akong message. Sana mapakita natin sa tao yung tunay na liwanag ng Diyos. At ako umaasa na, malay niyo, pagtapos ng debate natin, maakay ko kayo sa kabutihan, baka patawarin ako ng Diyos sa aking mga maraming nakakadiring kasalanan. Ginagawa ko na lang po ito para kaawaan po ako ng Diyos. At sana hindi ko na maulit yung mga pagkakasala pa noon. Yun nga, isa pang napansin ko na nilalatag niya yung paniniwala niya sa rapture pero wala akong nakita. Wala man lang ako, kahit hindi perfect, kahit hindi yung verse. Si Tetelestay, nung nangangaral sa about dun sa rapture, sa paniniwala niya, di man lang siya nagsabi ng kahit konting passage na tinukoy sa Biblia about dun sa rapture. Kasi kung pinapaniwalaan mo yun, alam mong nakasulat yun. Bilang mangangaral. Ito, sa mangangaral lang to dito sa members. Bilang mangangaral, dapat sinusuri natin yung paniniwala natin. Na dapat yung paniniwala natin firm. O nakakapagbigay siya ng maraming verse. Pero sa bagay na to, sa bagay na rapture, parang isa sa pinaka main topic na nakita ko, hindi siya nakakapagbigay ng kahit konting hint kung anong verse yun. Tapos, saved by grace through faith in Christ alone. Yun yung sabi ni King. Saved by grace through faith in Christ alone. Sa totoo lang po, wala po akong nakita sa Biblia na Christ alone, faith alone. Nakalagay po dun sa Efeso 2:8-9. Hindi daw ng sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, pero walang alone. Deceitful yung word na alone na yan. Kasi hindi alone ng faith. Meron niyang kasama Yung faith kasi may kasamang gawa yan. Sabi sa James 2:24, you see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Yan po ang nakasulat, King James. So yung mga nagsasabi ng mga faith alone, hindi po yan totoo. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Tandaan po natin yan. Ito pa sabi sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay sumasa kanya. So yung sumasampalataya, yun yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung magkakaroon ng kamatayang walang hanggan, yung hindi daw tumatalima sa anak. Meaning, hindi sumusunod sa anak. Hindi sumusunod sa anak ng Diyos, kay Kristo. Sabi nga din sa John 14:12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino man ay sumasampalataya sa akin, gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Sabi ni Kristo, si Kristo mismo nagsabi, na kung sino man yung may faith sa akin, sumasampalataya sa akin, gagawin niya yung ginagawa ko. So ngayon, ang doctrine ng born again, kahit magkasala ka, hindi nawawala yung salvation. Parang hindi ata yun yung gusto ni Christ. Amen. Diba? Parang di naman yun. Parang gagawin pa nga natin yung ginagawa niya kung paano siya mag-sacrifice, kung paano siya magsalita, kung paano siya makibagay, kung paano siya maawa, kung paano yung habang pinapako na siya, sabi niya, Ama, patawarin sila, hindi niya alam ginagawa nila. Yung gustong matin ni Christ sa atin, na maging katulad niya dito sa mundo. Yan po ang takot na iaral ng maraming church ngayon. Sabi sa 1 Corinthians 15:2, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung patiyaganin yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kung iniingatan natin yung mga aral, ligtas daw tayo. Paano iingatan? So, to pa rin. Iingatang to pa rin ang mga aral. Ligtas daw tayo. Maliban na lang daw. Nagsisampalataya daw tayo ng walang kabuluhan. So, yun pala yung walang kabuluhan, no? Yung hindi nag-iingat ng utos. Yun pala yung sampalatayang walang kabuluhan. At yun po ang nagagawa ng doctrine ng born again sa atin. Sabi nga sa unang Juan 2:4, ang nagsasabing nakikilala ko siya,
at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. As long as hindi tayo tumutupad ng utos ng Diyos, huwag nating i-assume na tayo ay nakakilala kay Kristo. Alam niyo, ang takot yan talaga ang yan talaga yung magpapagaling sa atin. Kapag natakot ka, malalaman mo yung totoo. Pag nalaman mo yung totoo, matatouch ka na sa Diyos, matatouch ka sa ginawa ni Kristo, na kayang-kaya pala to sa pamamagitan ni Christ. Sa Philippians 4:3, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya nga ganun yung sinabi ni Pablo eh. Kasi alam niya na posible sa mga taong gustong maligtas. Sa mga taong natakot. Sabi ni Tetelestai, kapag ikaw naligtas, na-revert ka na, nabautismuhan ka, nagrepent ka na, yung Holy Spirit yung automatically na pupunta sa atin para tayo ay makapag-obey. Ito ang problema eh. Hindi nga kasi tinuturo ng pastor nila kung ano yung utos. Paano natin ma-obey? Diba? Paano mo pakakainin yung Holy Spirit ng mga salita ng Diyos kung hindi natin inaalam yung i-obey natin? Pwede ba tayong sumunod na lang sa nanay natin kahit di naman natin alam yung inuutos niya? Ang pagsunod, lagi niyang kakambal ang utos. Kasi kung walang utos, walang susundin. Paano ko mag-obey through Holy Spirit nang wala kang alam na utos? Diba? Sabi mo nga, heart is deceitful. Paano kung yung binubulong ng heart mo, akala mo Holy Spirit, hindi pala, diba? So, let's go back to the scripture. Sabi nga ni Tetelestai. Sabi nga sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. So, yung faith, bunga siya ng pakikinig. Dahil nakinig ka, tsaka ka lang nag-faith. Diba? Tsaka ka lang naniwala. Hindi pwedeng maniwala ka sa wala ka pang naririnig. Hindi pa man narinig yung kalooban ng Diyos, tapos nag-faith ka na agad. Walang ganun. Namumuo lang yung faith kapag nakikinig ka na. Ito, itutuloy ko. Kahit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, dapat marinig muna natin yung pangangaral ni Kristo. Sabi nga yung gospel. Diba? Gospel, yung mga, kahit i-search nyo sa Google, ang gospel, ang ibig sabihin ng gospel, teachings of Christ. Di lang basta, kasi yung ibang tao, hindi naman lahat magaling sa English. Diba? Tayo nasa Pilipinas. Sabi nung iba, good news. Siyempre, pag narinig mo, good news. Oo, sa Christian, good news yung maliligtas ka. Pwede kang maligtas. Pero, ang good news ng tao kasi kapag yan hindi pababad sa pananampalatayang Kristiyano, iniisip niya good news na wala na siyang gagawin, lahat ng gusto niya pwede na, diba? Yun ang good news sa kanya eh. So, huwag niyo laging gamitin na ang gospel is good news. Gamitin niyo sa iba na gospel is the teachings of Christ. Teaching, may tinuturo, may sinasabi, may gustong ipa-apply. Ito ang Holy Spirit, ganitong Holy Spirit. Sabi sa John 14:26, datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Magpapaalala. Okay? Sa lahat ng sinabi ni Kristo. Ipapaalala, halimbawa, nandun ka sa isang sitwasyon na kalimutan mo yung utos, biglang ipapaalala sa iyo yung utos, ay, bawal nga pala. Holy Spirit yon. Kasi pinapaalala sa iyo yung mga sinabi ni Christ. So, kung hindi naman sinasabi ng pastor nyo yung mga utos, paano nating masusunod si Christ? Paano gagana yung Holy Spirit? Paano magpapaalala yung Holy Spirit kung wala ka namang inalala? Sana po naunawaan nyo po yun. Sana po naunawaan po ng lahat yun. Sabi din ni Tetelestai, hindi raw na-earn ang salvation. Hindi na-earn ang salvation, sinong may sabi? Yung Bible verse ba na hindi siya na-earn? Ang sinabi lang naman doon, you are saved by grace. Di ba? You are saved by grace. Anong grace? Si Christ. Ano bang ginawa ni Christ? Si Christ nagbigay ng mga salita. Sabi, hindi ng sarili niyong gawa para walang magyabang. Bakit mo
idadamay yung pagsunod kay Christ as sariling gawa. Hindi mo naman sariling gawa yun eh. Bigyan kayo ng situation. Ano ba yung ibig sabihin ng Diyos doon? Para hindi na tayo malilito, di ba? Parang ganito, yung sariling gawa, kusang loob mo. Yan. Halimbawa, kusang loob ko na tumulong sa magulang kong maghugas ng pinggan. Yun, sariling gawa ko yun. Pero yung inutusan ka ng kapatid mo na maghugas ng pinggan, kalooban yun ng kapatid mo, ginawa mo lang. So, ganun po yun. Yung pagsunod sa utos ni Kristo, hindi naman sariling gawa yun eh. Yun po yung epekto, yun yung bunga ng pagsunod mo lang kay Kristo. Hindi dahil inisip mo, kundi hindi dahil para magyabang ka na, ako yung mabuti. Mas mabuti ko sa inuutos ni Christ. Hindi ganon. Pero ang ginagawa ng born again, pati utos ni Kristo, pagsunod sa utos ni Kristo, sinasawala nila. Hindi mo daw ma-earn yun, hindi mo daw kailangan ng good works. Nakailang biblical verse na ako na kailangan nga ng pagsunod. Di ba? At yung mga kausap po niya dyan, sabi nga, dapat hindi tayo out of context. Di ba, ang laging binabasa, Efeso 2:8 hanggang 9. So, pag tinuloy mo sa 10, yun yung laging pinuputol yung 10 eh. Kayo'y ginawa ni Kristo para sa mabubuting gawa. Basahin nga natin yun. Sabi sa Efeso 2 verse 10. Ito, sabi dito, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin ng pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Nasaan din yung sinasabi yung hiwalay yung works, hiwalay yung faith, magkasama nga sila eh. Ituloy mo lang sa 10. Diba? Tsaka kausap niya dyan yung mga Hudyo na mas sinusunod yung mga Pharisees kaysa kay Kristo. Kaya yun din sinabi ni Kristo to. At para sa ating lahat to, paano ko nalaman na in-earn din ang pagsunod kay Kristo? Kasi sabi dito sa Hebreo 6:10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. No? Hindi niya nililimot yung gawa. Ibig sabihin, naiipon yung gawa sa utak ng Diyos. Di ba? Ano yung hindi in-earn? Wala namang terminologies lang yan ng mga nagturo sa inyo, pero wala po sa Bible na hindi in-earn ng pagsunod kay Kristo. In-earn yan, nagtitiis nga eh, kaya nga kailangan natin ng perseverance eh. Kaya kailangan natin ng magtitiis. Ginagawa natin yung para sa pananampalataya natin. Patunayan sa Diyos na mahal natin ang Diyos. Hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Na inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Yung mga naglilingkod, umaasa sila na na maging gwapo at maganda sila sa mata ng Diyos eh. In-earn nila yon. Pero hindi nila in-earn sa sarili nilang isip. In-earn nila yon sa pagsunod. Hindi sa sarili nilang ginagawa. Hindi yung sarili mong terminology, sarili mong isip, sarili mong interpretasyon. Interpretasyon lang ni Kristo yung sinusunod nila. Ano po ang katotohanan? Ay, napakahirap pong kausap ng mga ayaw sumunod sa Diyos. Totoo lang. Napakahirap pong kausap. Lalo na yung mga nagtuturo ng mali. Diyan po galit na galit ang Diyos. Ito din, tinanong ni Tete Lestay. Kasi tama rin naman yung sinabi ni Ate Christine na pag yung nagkakasala ka pa rin, hindi ka banal, hindi ka maliligtas. Totoo naman. Ang pangat nga lang. Hindi niya masyadong madiretso yung banal. Kasi daw, ang kabanalan daw, hindi daw meaning nun na hindi ka na magkakasala. Mali po yun. Banal is banal. Malinis is malinis. Kapag yung siopaw mo may konting tae, madumi na yun. Kahit konti lang yung tae. So, si Tete Lestay, ayaw niyang maniwala na nalulus yung salvation. Ang tanong niya dito, kapag na-born again ako, at nag-repent ako, pero nag-struggle ako sa last, save pa ba ako o hindi? Ang sagot po dyan, malalaman mo kung save ka o hindi pag patay ka na. O kaya pag dumating na si Christ. Ngayon ay dapat, hindi pa man tayo patay, tinatakpan na natin yung mga kasalanan natin ng paggawa ng utos ni Kristo. Yan po ang totoo. Natatakpan yung mga kasalanan natin kapag hindi na natin inuulit. Ano bang ginagawa kapag paulit-ulit? Anong hatol ng Diyos dyan? Sabi sa Hebreo 10:26 hanggang 27,
Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yun, impyerno. Kapag sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay impyerno. Kung hindi po tayo patatakot, kung bebabyhin natin yung sarili natin na okay lang magkasala, patatawarin naman ako ni Christ, ay ginagago niya na po ang Diyos. Hindi tayo mababanal sa mga ganyang isipin. So ito po ang bottom line, mga kapatid. Sa mata ng Diyos, wala namang nanalo kay Tetelestai at kay Christine. Walang nanalo sa kanila kasi pareha silang nagtuturo ng mali. At yung mga vloggers din na nagtanggol kay Tetelestai, false prophet po yun. At si Tetelestai by himself, isa din siyang false prophet. Base po sa ebidensya. Hindi po base sa sarili kong judgment, kundi sa judgment nung nakasulat. Nakasulat wala po akong magagawa nakasulat. Pasensya na po, Tetelestai. Hindi po kita gustong maging kaaway, pero kailangan ko sabihin sa kanila na mali ka para hindi sila maniwala sa mali. Napakasama ako po kapag sinabi ko sa aking anak na, sige anak, kung sa tingin mo okay pang kainin yung sardinas na expired, kainin mo. Napakasama ako naman kung ganun ako sa anak ko, di ba? Dapat sinasabi natin, pag expired na, pag bawal kainin. Anak, huwag mong kainin yan. Paano kung pinabayaan ko lang siya? Diba? Pag-ibig pa ba yan? So, ito pong video na to, pag-ibig po ito sa kapwa ko na ayoko silang mapupunta sa maling paniniwala. Ang bottom line lang po nito, bilang Kristiyano, dapat po tayo ay magpakasakdal or magpaka-perfect. Kasi hindi naman po ako yung may gusto nito, mga kaibigan. Sa tingin nyo ba gusto ko to? Yung ako, hindi ko gusto maging perfect, pero ginusto ko siya dahil yun yung mas makapangyarihan yung nagsabi nito eh. Mas may kayang maglagay sa akin sa impyerno yung nagsabi nito. Kaya, di ko man to naturally gusto, ginusto ko na para sa Panginoon na magpakasakdal tayo. At ganun po ang aral sa aming church. Hindi lang po ako nagpapakasakdal dito. Hindi po ako nagyayabang. Hindi lang po akong gumagawa nito. Kundi lahat po ng members dito sa The True Church of God ay ginigising, tinatapik upang gawin ang utos na ito, ang magpakasakdal. Sabi sa Mateo 5:48, kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ganun. Ito pa, sabi pa nga sa Hebreo 6:1, kaya't kayo tumigil na sa pagsasalita ng mga unang pasimulain ng aral ni Kristo at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan. Na huwag na nating ilagay muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Huwag na daw tayong bumalik pa sa mga kasalanan. Kahit ano pang kasalanan yan. Tayo din magpatuloy sa kasakdalan. Yun lang po ang masasabi ko po ngayong gabi. At sana po marami pong natuto na manonood. Sana po sana ay pumasok po sa puso ninyo hindi po ang salita ko, yung salita po ng Diyos. Kung magagalit po kayo sa akin, sa Diyos po kayo magreklamo, wag sa akin. Kung may gustong mag-redeem ng kanilang sarili, Tetelestai, Ian Akda, Daniel Rason, kahit sino po, kung sino po yung na-call out ko, pwede nyo akong kausapin sa harap ng maraming tao. Yan po, salamat po sa Diyos. Magandang gabi po at kayo po ay magkaroon ng mahimbing na tulog at buhay nawa tayo ng Diyos bukas at sa mga susunod pong mga araw. Yan po, salamat sa Diyos sa pakikinig.